Ayan, ito si Johnson guys. Ayan, perbigan tayo ng panahon. Ayan o, maaraw. Teka lang, wait lang. So, dadaan muna kami sa, sa Paranaque. Ito yung driver natin, si Johnson. Pupunta tayo sa John Restoration, sa Paranaque. Napakalayo, diba? Ayan, baka napakainit. Ayan, pakainit o. So, guys, magandang tanghali guys. Dito tayo ngayon sa, ano lugar na ko Johnson? Paranaque. Ito kami sa Paranaque ngayon. Shoutout pala kay Johnson kasi hindi siya tumagi sa akin na siya magkatid sa akin dito sa Bike lang yan tayo, bike. ayan, yung shop na pinuntahan namin. Ayan, dito kami ngayon sa John Restoration, John's Bike Shop and Restoration, no? So, dito lang yan sa Paranaque. Saan to sa Paranaque, Johnson? Paranaque, nalimutan ko na yung kalsada eh, hindi ko alam. Basta Big Bro Road. Ngayon, basta R1 yung pangalan ng road dito sa based doon sa search ko kanina sa Google. Nandito kami ngayon, ako lang pala dahil yun nga, yung dati ko kasi last year ko nabiling tinidor, Rockshock Bike kasi siya, is galing na siya sa itong shop na to, galing na siya dito. Kasi yung may-ari dati, pina-convert sa straight tube dahil yung frame yata niya baka straight tube din. So ngayon, yung tinidor kaya is kasi nakakabit yan dun sa 2.6 player natin na frame. So tapered yun. Kaya ginawa ko na rin, tapered na rin yung steerer tube. Nabili ko pala kay Kuya Hans yung Rockshock Bike na yan, kasabay nung Spunk na rin last year. Talagang sinama talaga niya yung steerer tube kasi kung yung choice ka talaga, bibili ka pa ng steerer tube na tapered pa sa kanila. So dito sa shop na to, ito yung mga shop na mapagkakatiwalaan mo pagdating sa mga ganyan, sa mga pa-service ng fork, papalit ng mga rubber seal, palit ng oil seal, pag-adjust ng travel, tsaka yung magpapalit ng steerer tube nga. Yun. Siguro tingin ko yung steerer tube nila, yun yata ang pinaka-common talaga nagpapagawa sa kanila. Kasi marami tayong mga MTB, MTB na tumatalon sa bundok. Siguro karamihan may napuputulin ng steerer tube. Yung iba naiiksihan sa steerer tube. So bumibili sila ng brand new na steerer tube dyan sa shop na yan. Ako dati, 26 player din ako street ng MTV. Year ng 2014. Pala si Johnson, mga kaibigan, yung mga nanonood sa YouTube ko. Dati din siya nag-curve jumper, kaso DJ niya kasi sa Promoli. So gamit mo rigid board talaga, no? Yung rigid board, ginawa ko lang sa akin. Dalawang board yun ng BMX. Tapos rigid board. Pero never na kumamit ng suspended sa DJ mo. What to? XCR, kaso mabigat. Kaya nung pag-hawak ko sa'yo, ito ang gamit ko. Yung bigat lang ng fork ng local na BMX. Ganun nakabigat yung fork. Kaya pala ako guys nagpa-convert ng straight tube to tapered na kasi nga tapered yung frame natin. Minsan kasi pag naglalaro parang may gumaganon sa laro. Pagka bumabaksak ka na minsan parang may nagagaralgal na tunog. Kasi ibig sabihin kasi yung frame kasi natin tapered, yung steerer natin straight. So kailangan ng adapter. So, yung bike kasi natin, panglaro talaga. So, kailangan talaga dapat naka-taper din yung steerer tube niya. Pagka parang swak na swak talaga yung kapit ng steerer dun sa frame. Kasi at least parehas sila ng naka-tapered na yung headset. Naka-tapered na yung feeling ko nga yung tapered ko na headset sa baba dahil naka-adapter lang yun. Baka yun yung tendency ng pag-alog eh. Kaya yun yung mga bagay na inisip ko. Kaya hindi na ako dalawang isip pumunta rito sa Sir John Bike Shop Restoration para na kaagad, di ba? Maagapan na yung problema kaagad dun sa Kasi doon sa isang bike ko kasi okay lang kasi straight naman yung frame nun, straight din naman yung steerer. Okay lang yun. Wala ka nang kailangan baguhin dun. Magbababa lang daw sandali kasi tagal. Ayun o. So kumain muna kami dyan sa may dyan sa may tabi ng milk tea kabila. French fries lang. Tissue pa lang. Tissue pa lang, wipes na. Dito kami magpapalamig saglit. Hindi, pagka doon na tayo.
Malamig. Hindi, ibig ko sabihin parang di tayo bumili na ano. Relax na. Oo. Ayan. Ano masabi mo, Johnson, sa ano natin, binili natin? Maraming salamat, Tari. Hindi daw sila masyado nagpapakita ng mga paggawa ng bike dahil sa privacy. So, katapos mamaya, saka ako na kayo babalikan. A little longer than a few minutes later. Oh guys, what's up guys? Magandang hapon. So, kakauwi lang natin no, galing sa Paranaque sa may John restoration for fork restoration, yung mga fork ng mga mountain bike no. So, kahit anong fork pa yan, sa suspension yan, gagawin nila yan. Ayan, ating Rakshack bike, pina-convert ko na sa tapered steerer tube no. So, yan, mas okay na to. Baga, kung parang wala na siya siguro masyadong mag-alog-alog. Pero feeling ko talaga sa ano yan, nasa baka yun sa may hub yan kasi yung hub natin is yung Dartmoor Trail Pro version 1 is ano siya, yung end caps niya kasi is umaalog talaga no. So yung hub natin sa Rakshack Argyle 20x110, yung bearing kasi niya is yung pinaka-washer doon sa gitna kung saan nakadikit yung magkabilang bearing is hindi siya nakatagos doon sa bearing. So it means kailangan secure talaga yung higpit ng axle para hindi talaga siya ganoon hindi siya ganoon ka alog. Kasi minsan pag hindi masyadong maayos yung pagkakahigpit mo sa true axle, may alog-alog talaga. Kasi yung iba kasi end caps ng hub is doon siya nakadikit sa sa axle. So may sinasandalan yung end caps doon sa axle. So may tendency na hindi aalog yun. May alog man pero hindi ganoon kalala katulad nung yung dinidikit lang yung end caps doon sa bearing nang wala sa sinasandalan. So napapaisip ako na bumili lang ng bagong hub, yung Cruiser 550 which is 20x110 yun. So yun kasi feeling ko parang ganun din yung iba yung iba yung mechanism niya unlike dun sa hub na isa. So dito sa hub natin sa bike is Dartmoor Rail Pro nga. So Dartmoor Revolt Pro. So non-boost siya 15x100. So yung isang end cap siya hindi natatanggal, yung isa natatanggal. So nakakita ko na yung mechanism niya dun sa loob. So walang nakatagos na axle dun sa sa bearing. So yung spacer niya is nandun lang sa gitna. So mamaya natin yan. Inayos ko lang yung axle ko dun sa tinidor na to. Sinet up ko in-adjust ko yung axle na yun kasi na-adjust pala yun. So tingin ko yung axle ng TikTok ko, feeling ko parang parehas lang yata kami dito kasi non-boost lang naman din yung Rakshack seed niya tsaka itong Rakshack na pipe na to. So parang iisa lang naman sila ng iisa lang naman sila ng tawag dito axle. Siguro nagkaiba na lang siguro sa thread. Siguro yun. Pero mas strip ko talaga yung niya. Mas strip ko talaga yung yung axle nun. Yung axle talaga, yung mechanism nung quick release axle niya, mas gusto ko yun. Kasi ganun yung axle din nung sa Rakshack Argyle natin. So ito na yung ating ito na yung dati nating ito yung dati nating steerer tube no. So straight siya no. So nasa 2.5 daw to pag binili daw nyo doon. Kasama na daw to. Kasi isang set daw talaga. So aftermarket daw to. Matibay naman daw. Tapos pag bumili ka daw ng original na ganito steerer tube, nasa 4.5 daw yun. So yun talaga yung kumbaga yun talaga yung legit na legit daw talaga yung nila, yung tawag dito yung steerer tube nila pag nasa ganong halaga. Nagpalit pala ako ng tapered steerer tube dito sa ating bike kasi tapered naman talaga itong fork na to, and tapered din kasi yung ating Dartmoor 2.6 player. Para mangyari is
Wala tayong adapter na ilalagay. Swak na talaga yung kapit nung steerer dun sa bearing. No? 10 seconds later. So balik tayo sa vlog, no? So yun nga, ayoko na talagang maglagay ng adapter. Kasi dito kasi may adapter pa tayo, no? So sa kanila lang pala talaga makakabili ng steerer tube na straight na may kasamang ganito. May kasamang adapter, no? So ito daw, ano daw to, maano daw to, lumuluwag daw talaga to. Once na matanggal mo na to, ano daw to, tawag dito, lumuluwag na siya. So hindi mo na siya hindi mo na siya makakabit. Once na hindi mo na siya makakabit sa hindi mo na to makakabit dito. Kumbaga makakabit pa rin pero hindi na ganun kahigpit yung So doon sa may pinagsasandalan sa niya, sa fork, sa arc, wala naman daw. Wala naman ang problema doon. Dito lang talaga lumuluwag. So once na nakakabit na yan, huwag mo na siyang huwag mo na siyang tanggalin. So kung ano yung nakasetup, yun na yun. So nagano lang ako na tawag dito, papaisip lang ako na yung RockShox Argyle natin is bakit hindi na natin ito i-convert sa kanila. Ito, papakonvert natin itong alloy na to. Kasi bakal yung steerer tube na, no? So ito lang yung tanging makakapag dyan, magpapagaan, magagagaan konti, no? Pero tingin ko mas lang siguro yun, tingin ko mas mahaba siguro yung mas mahaba yung steerer ng bakal na yun, no? So makawala lang siguro ako balak pa baklas. Tsaka yung kanyang flower nut, no? Ayun, hindi na masyadong kaya hindi na masyadong yung star nut niya, hindi na masyadong maganda. Ayun, may tama na. So ito, kung gusto niyo bilhin to guys, comment kayo, no? Baka nangangailangan kayo ng steerer tube dito. Ayun, may steerer tube ako dito binibenta. Baka kailangan nyo. Kung sino gusto magpagaan dyan, kaso kung naka-tapered ngayon, wala, di kailangan. Para sa lang to, para sa straight tube lang na frame. Iiwas kasi tayo sa sa adapter. Kung tapered yung yung frame nyo, dapat tapered din yung foot nyo para siya matugma, no. So papakita ko na sa inyo yung for the last yan. Yan na yung kanyang outcome, no. So ayun, wala namang ganong gasgas na pagkabit, no. So 100% talaga na maingat sila sa So nilagyan pala ng langis yan para yung pag-press nila, hindi masyadong mahirap. And may tools talaga sila dun. So sorry guys for privacy, no. So hindi daw po sila masyado nagpapa-video sa loob. Pinapakita lang kung pinapakita lang sa akin or pinapaliwanag lang sa akin kung paano nila ginagawa, pero kung bibidyoan daw natin, hindi raw pwede. For privacy daw nila yun. So that's it. Agad dito na lang yung vlog natin guys. Mamaya pakita ko sa inyo yung bike pag nakakabit na.